The #1 faith-based radio in the Philippines. In Mega Manila. Veritas 846 Kapanani. Leading the way in the year of faith. Makinig, Veritas 846, Radyo Totoo, Radyo Totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, halos 5 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ngayon ay gabi ng Martes, ika-15 ng Oktubre, taong 2013. Narito na ang isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa buhay at lipunang Pilipino. Talakayan! Makinig, makilahok, makipagtalakayan. Sama-sama tayong tumugon at mag-akayan tungo sa liwanag ng katotohanan, katarungan at kapayapaan. Talakayan! Hatid sa inyo ng Promotion of Church People's Response, Kasimbayan at ng Kadao Productions. Talakayan! Tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Sa aking paglalakbay, may talang patnubay, nagbibigay liwanag sa gitna ng karimlan. Talang maliwanag, laging nagniningning, di maglalaho sa aming paningin. Makakaakay sa landasin ng buhay, sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala hakayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala hakayan. Taimtim na panalangin, manindigang tapat, sa mapagpalayang adikain. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan. Tala akayan, tala akayan. Isang mapagkalingang gabi, kapanalig, narito na ang ating programang Tala Akayan. Isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Sa pagtataguyod po ng Promotion of Church People's Response, Kapatiran Simbahan para sa Bayan at ng Kadao Productions, 60 minuto tayong magsasama-sama upang pag-usapan ang buhay at lipunang Pilipino. Tayo ay magkakayan tungo sa pagtugon sa hamon ng panahon, lipunan at pananampalataya. Kaya makinig, makilahok at tayo nang mag-tala akayan. Ito po si Raymond Villanueva ng Kadao Productions. Ako po muna ang inyong magiging host ngayong gabi sa ating programa dito sa Radyo Veritas 846 AM, ang Tala Akayan. Ang Tala Balita ngayon, Martes, ika-15 ng Oktubre, taong 2013. Ang ating unang balita, pagtaas ng kontribusyon sa SSS, ipinapaimbestiga. Pinapaimbestiga ng Koalisyong Makabayan sa Kamara de Representante ang planong pagtaas ng bayarin sa Social Security System o SSS. Ito ang ganting tugon ng mga progresibong party list sa mababang kapulungan ng Kongreso matapos lumabas ang balitang 10 milyong pisong bonus para sa mga direktor ng SSS. Ayon kay Anak Pawis Congressman Fernando Hicap,
Susuportahan niya ang investigasyon ng Kongreso na nauna ng hiniling ni Bayan Muna Congressman Nery Javier Colmenares. Dapat ding suriin ang skemang performance-based bonus sa lahat ng ahensya at government-owned and controlled corporations o GOCC, dagdag ni Hiccup. Kaugnay nito, sumali si Hiccup sa tuloy-tuloy na kilos protesta na pinapangunahan ng kilosang Mayo 1 laban sa pagtataas ng bayarin sa SSS at anilay sobra-sobrang bonus sa matataas na opisyal ng naturang GOCC. Ang ating ikalawang balita, mga migrante kumokontra sa dagdag singil sa PhilHealth. Patuloy na nananawagan ng mga migranteng manggagawang Pilipino sa Philippine Health Insurance Corporation na ibasura ang dagdag na singil sa kanila. Ayon kay Migrante International Chairperson Gary Martinez, hindi makatarungan ng paggigiit ng PhilHealth na dagdagan ang singilin at gawing rekisito sa mga OFW ang pagbabayad sa naturang ahensya. Paliwanag ng leader migrante, hindi naman kinikilala ng mga ospital at doktor sa ibayong dagat ang PhilHealth kung kaya walang silbi ito sa mga OFW sa labas ng bansa. Dagdag ni Martinez, isa lamang paraan ng sapilitang pagbabayad sa kanila upang pagkakitaan ang naghihirap ng ang OFW at kanilang mga pamilya. Kaugnay nito, lumabas sa mga balita na binigyan ng mga opisyal ng PhilHealth ang kanilang sarili ng halos 1.2 bilyong pisong bonus kahit pa kulang na ang budget ng korporasyon ng halos na 4 na bilyong piso o bilyong piso para sa kasalukuyang taon. Ang ating katlong balita, babala sa pagguho ng mga simbahan sa Bohol, itinambol na noon pang 1998. 15 taon nang ipinanawagan ng isang Boholanong inhinyero ang pagpapatibay ng mga lumang simbahan sa lalawigan ng Bohol. Sa isang talumpati sa Taipei, Taiwan noong 1998 na pinamagatang Seismic Design and Retrofit of Structures, sinabi ni Dean Gestirol ng Department of Engineering ng University of Bohol na maaaring gumuhuna ang mga sikat na estruktura sa makasaysayang lalawigan. Kanina umaga, ganap nang gumuho o malalang nasira ang mga lumang simbahan ng Lubok, Baclayon, Loon, Laoy at iba pa dahil sa 7.2 magnitude na lindol kaninang alas 8:12 ng umaga. Ang Lubok Church, ang sinasabing pangalawang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, kalinsulod ng Basilika ng Santo Niño sa lungsod naman ng Cebu. Nasira rin ang kampanaryo ng Basilika ng Santo Niño ayon sa National Disaster Risk and Reduction Committee. At ang ating tala parokya, Alyansa ng Taong Simbahan, hinikayat ang mga mambabatas na tumindig para sa mahihirap. Nagkaisa ang mga taong simbahan mula sa Church People's Alliance Against Pork Barrel upang manawagan sa mga mambabatas ng pagtatanggal ng pork barrel system. Isang ecumenical na liturhiya ang isinagawa ng mga madre, pari, obispo, relihiyoso at laiko kahapon sa harap ng Kongreso. Ang naturang misa ay sumunod sa pagpapatunog ng mga kampana ng Simbahang Romano-Katolika, 2 araw na ang nakalilipas. Ipinanawagan din ng alyansa sa nabanggit na misa ang paglalaan ng pondo sa direktang serbisyo para sa mahihirap. Matapos ang pananambahan, pumasok ang mga taong simbahan sa loob ng Kongreso upang iabot ang sulat sa mga mambabatas, partikular kina House Speaker Sonny Belmonte at Majority Floor Leader Neptali Gonzales. Layo ng sulat na ipaabot ang panaghoy at panawagan ng mamamayan sa mga mambabatas at hikayatin ng tumindig para sa mahirap at alisin na ang pork barrel. Sa kanilang pahayag, muli silang nanawagan sa mga taong simbahan na patuloy na maging mapagbantay at kumilos para itakwil ang kasamaan at lakbayin ang landas ng kabutihan at katarungan. At yan ang ating tala balita, mga balita tungkol at mula sa bayan. Mga kapanalig, hindi lang sa tinapay, ika nga nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Tayo po muna ay manalangin. Salamat po aming Diyos sa panibagong araw na ipinagkakaloob niyo sa amin. Ito'y pagkakataon upang maipagpatuloy namin ng pagkamulat, pagpanday at pagtugon sa mga hamon sa aming buhay mula sa mga nagaganap sa aming kapaligiran. Hinihiling namin muli kayong pumagitna ang inyong mga katuruan ay sa amin ay pumanday bilang mga anak ng Diyos na may pagpapahalaga sa kapwa. Kalingain niyo po ang mga may sakit. Dalangin namin na mula sa inyong pagkalinga ay manumbalik ang kanilang lakas, 10 ng kanilang pamilya. Bahaginan ng ibayong awa at pagkalinga ang aming mga kapatid na biktima ng trahedya sa gitnang Visayas. Bigyan niyo po sila ng ibayong lakas upang harapin ang bagong hamon
sa kanilang buhay. Tanggapin sa inyong mga bisig ang mga pumanaw sa araw na ito. Patnubayan niyo kami at ang mga tagapakinig. Pagkalooban niyo kami ng sapat na talino at lakas sa panahon ng paghahanap ng katotohanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumusta na mga kapanalig? Kumusta po ba ang nakaraang linggo natin? Marami pong nangyari. At marami po ang nangyayari na naman at dinadaanan na naman tayo ng mga bagyo. Kanina lamang isang napakalakas na lindol ang sumira ng maraming bagay at ikinasawi ng marami nating kababayan. Nalulungkot tayo dahil marami na namang nasalanta at nawalan ng buhay. Ang masakit halos karamihan sa mga biktima ay katulad nating mahihirap. Mga kababayan natin na walang matibay o mataas na bahay o di kaya ay yung walang mapuntahan para iligtas ang kanilang buhay. Kapag may bagyo at iba pang sakuna tulad ng lindol, lalong tumitining ang kakulangan na paghahanda ng pamahalaan at ating pong nasaksihan kahapong kaganapan dito sa Kamaynilaan ang isa pang pagpapakita ng kakulangan ng serbisyo at karalitaan ng mamamayan. Sa ganitong konteksto, kapanalig, higit na gumuguhit sa ating kamalayan ang usapin ng korupsyon sa pamahalaan. Ang pork barrel ay hindi humuhupa dahil araw-araw nating nararamdaman ang kakulangan na serbisyo mula sa pamahalaan. Yan po ay habang nagpapasasa at nagsasamantala ang ilang namumuno sa kaban ng bayan. Noong Biyernes po, pinatunog na mahigit 20 dioceses ang kanilang kampana at sinabayan po ito ng iba't iba pang simbahang protestante para muling iparinig ang panawagan ng simbahan at ng mamamayan na alisin ang pork barrel at ilagay ang pondo sa serbisyo. Pinanawagan na rin po ng mga taong simbahan sa Kongreso at sa Malacanang ang kahilingang ito. Pero parang hangin lang sa ating mga kinatawan lalo na sa Pangulo, ang panagoy ng bayan lumalagpas lang po sa kanila. Ipinagtatanggol pa nga nila ang pork barrel at tinatago sa ating mamamayan ang katotohanan. At dahil tila wala tayong maasahan sa pamahalang Aquino na babaguhin nito ang sistema ng pork barrel, tatalakayin po natin ang People's Initiative. Kaya po makiisa kayo sa ating talaakayan. Mag-text sa 0933-960-4907 at patuloy na makinig sa pagbabalik ng ating programang Talaakayan. Kapanalig sa Kalusugan, ang programang tatalakay at maghahatid ng lunas sa iba't ibang karamdaman. Magkakaloob ng tips para sa mas malusog na pangangatawan at magbibigay payong medikal sa tulong ng mga espesyalistang doktor. Kapanalig sa Kalusugan, ang on-air clinic para sa mga kapanalig. Kapanalig sa Kalusugan, tuwing Sabado, 1:30 hanggang 2:30 ng hapon. Kasama si Rene Jose! at ang mga batikang doktor. Kapanalig sa Kalusugan. Judy and Santos po, para sa RightMed. Ang mayubo, may right sa gamot na mabisa. Ang madalas mangalay, may right sa gamot na affordable. Ang nangangailangan ng resistensya, may right sa #1 uni-branded medicine. Dahil naniniwala ang RightMed na ang bawat may sakit, may right gumaling. Hatid nito ang mga gamot na dekalidad at recommended ng doktor. Judy and Santos, para sa RightMed. Naniniwalang ang bawat may sakit, may right gumaling. Sa butika, hanapin ang gamot na right sa sakit nyo. RightMed. Available at Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Talaakayan! Nagbabalik po ang ating programang Talakayan. Ito si Raymond Villanueva ng Kodao Productions at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Talakayan. Kumakailan nga po ay lumutang ang ideyang People's Initiative at sa mga pahayag na nga po mismo na dating punong mahistrado ng ating bansa na si Kagalang-galang Reynato Puno, hinihikayat na ipasa ang batas para pawiin ang sistema ng pork barrel. Ano nga ba itong People's Initiative? Paano ito maisasagawa? Ito po at marami pang katanungan ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya kapanalig, para tulungan tayong sagutin at talakayin ng ating paksa ngayong gabi, makakasama po natin ang isang batikang abogado na aktibo sa mga usaping panlipunan. Siya po ang isa sa mga nagtanggol sa nooy nasabing biktima ng panggagahasa ng isang sundalo ng Estados Unidos. Siya rin po ay propesora ng batas sa Universidad ng Pilipinas. Kasama po natin ngayong gabi si Attorney Evelyn Ursua. Magandang gabi, Attorney Ursua. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa ngayon. Bagamat parang may sabit sa lalamunan kung bumati tayo ng magandang gabi dahil lang nangyari sa ating kanina umaga, no? Napakalungkot na naman na Oo nga po.
Mensahe po muna ninyo sa ating mga kababayan na naging biktima nitong napakalakas na lindol kanina. Nakikiramay po ako sa ating mga kababayan, sa mga pamilya na naapektuhan ng lindol kanina. Sana po ay tayo lahat ay magkakapit-bisig at magtulungan para matulungan natin ang isa't isa na makaahon sa trahedya kanina. Bagamat hindi tayo direkta na apektuhan, ramdam na ramdam natin. I'm sure, attorney, siguro may pagkakataon ka na nakabisita sa Bohol. Mga ilang beses po ako napunta sa Bohol at napakaganda po ng lugar ng Bohol. Kaya ako'y nalulungkot dahil malapit sa akin yung Bohol, no? Mga kaibigan ko rin na taga Bohol. Kaya meron sa aking personal na connection ng Bohol. Personal naman, attorney, kumusta po kayo? Kumusta po ang ating kalusugan? Mabuti naman po. At kayo nga po ba ay bahagi ng isang samahan o grupo? Ako po ay tinuturing ko po sarili ko na isang human rights lawyer. So marami pa akong mga grupo na tinutulungan kung sila'y lumalapit hanggang sa kasalukuyan. So, mga kaso po ng kababaihan, mga bata, and human rights in general yung aking hinahawakan. At bilang propesora, hindi naman sa loob lang naman ng kwadradong ng eskwelahan ng inyong pakikilahok sa araw-araw na usapin ng lipunan, kayo rin ay lumalahok sa mga usapin. Actually, part-time lang po yung aking pagtuturo at sa kasalukuyan actually wala akong load, no? So, yung mga nakaraang taon ako merong teaching load sa UP. So, ang aking full-time talaga na trabaho ay pagiging abogado, lalong-lalo na sa human rights issues at mga issues ng women and children. Alright, kapanalig, eksperto po ang ating kasama ngayong gabi. Ngayon, tatanungin natin, paano pa nagsimula itong pork barrel o itong PDAF? Yun ang kasalukuyang katawagan na ito. Anong klaseng hayop ito? Bakit ito ang tila kumukubabaw sa ating usapin ngayon, mga pambayan? Matagal na pong panahon itong PDAF, no? Nagbago-bago lang ito ng pangalan. So dati halimbawa, ito ay tinatawag na Countryside Development Fund, tapos yung kasalukuyan niyang pangalan ay ito ngang PDAF, no? So hindi ito bago, mula pa nung panahon actually ni Cory Aquino, meron na tayong pork barrel. At habang tumatagal, lumalaki itong pondo na ito. Nasa budget ito, ang pondo na ito. Sa simpleng explanation, ito ay isang pondo na kung saan ang mga legislators natin ay nakakapag-participate sa pag-allocate nito sa mga iba't ibang proyekto. Parang discretionary fund nila ito at sila ay may say kung paano nila ito gagastusin at ang presidente natin ay may tinatawag din na discretionary fund. Kaya pag sinabi nating pork barrel system, hindi lang ito yung fund na nasa discretion ng mga legislators paano o saan i-allocate, kasama rin dito yung pondo ng presidente. Kaya natin tinatawag na pork barrel fund or pork barrel system. Pag sinabi kasi natin na PDAF lang, nakatutok lang yan sa mga legislators. Pero tutukan muna natin ang PDAF at tutungo tayo doon sa iba pang mga discretionary fund na tila pinaglalaroan ng iba't ibang mga opisyal ng ating bayan. Bukod sa GAA ng mga kalaunang mga taon, meron ba tinutuntungan ito na probisyon sa ating konstitusyon? Paano ito sumulpot? Wala actually tayo talagang batayan sa Constitution. Ang sinasabi lang ng ating Constitution na ang budget ay magsisimula dapat sa House of Representatives. Siyempre, ang proposed budget natin, magagaling yan sa executive branch natin. So actually, mula sa mga executive agencies, binubuo nila yung proposed budget, tapos binibigay nila sa House of Representatives. So magsisimula yung pag-uusap sa House of Representatives. At pagkatapos, ito ay lilipat sa Senado at pagkatapos buuin na nila, magkaroon sila ng bicameral conference committee para i-reconcile kung meron silang pagkakaiba. So wala talaga sa Constitution itong sinasabi na pork barrel or PDAF. Ito ay batas lamang nagawa ng Kongreso. Sa makatuwid, pwede rin nila itanggalin ito kung gusto nila. Kung gusto nila. Pero sila ata ang humiling. Correct me if I'm wrong, Attorney Ursua. Nagsimula ito ng 5 milyon lamang noong unang kongreso makatapos ang People Power 1 at pinagbigyan sila ni dating Presidente Cory Aquino. Ano ang dahilan?
Actually, ang PEDAF o yung pork barrel ng mga legislators, talagang ang history nito, ginagamit siya para, kumbaga, pagbigyan yung mga legislators na magkaroon ng say dun sa pag-allocate ng pondo. Kumbaga, ginagamit siya ng presidente, parang pampalubag loob sa mga legislators para makuha din ng presidente yung kanyang gusto mula sa legislators. So, ito ay isang parang give and take nila. Ang presidente, pinagbibigyan, tapos pinagbibigyan niya rin yung mga legislators. At ang dati bago pa lumobo itong pork barrel fund ng mga legislators, dati yung presidente yung may pinakamalaking pork barrel. So it's consistent with yung patronage politics natin na kung saan ang presidente ginagamit niya yung pondo para mapanghawakan niya mga legislators at kanyang mapilit sa gusto niya o makumbinsin niya sa pamamagitan ng pera. At yung mga legislators naman ganoon din, no? Ang gusto nila, magbibigay sila sa presidente basta bigyan din sila ng pork barrel. Ganon. Would you react on this, Attorney Ursua? Ayon kay dating kalihim Hernani Braganza at iba pang politiko at opisyal ng gobyerno, hindi ang PDAF o DAP ang problema, kundi ang mga nagnanakaw mula rito. Ano ang problema kasi sa ganyang analysis, parang maghahanap tayo ng tao na talagang incorruptible, malinis, hindi natitem. Kasi sa aking paningin, ang sistema na yan talagang nagdudulot ng corruption. So kung ang ating iasa yung pagpili natin sa mga tao na hindi nakukorrupt, hindi nagnanakaw, medyo mahirap yon. May kasabihan tayo na dapat hindi lang tayo honest, we also have to look honest. Yung mga tao kahit mabuti sila, hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon na magnakaw sa kaban ng bayan. So ang solusyon ay hindi sa pagpili ng mga leader na hindi nangungurakot, kasi dapat gawin natin yon. Pero pag ang sistema kasi nagbibigay ng opportunity na mangungurakot, talagang may mangungurakot. Kaya we have to fix the system para mabawasan natin yung oportunidad na mangungurakot o magnakaw ng pera ng bayan. Isang paglilinaw, Attorney Ursua, nakakatulong naman daw itong legislative at presidential pork. Bakit daw kailangan tanggalin? Well, nakakatulong siya in the sense na yung mga tao ay humihingi ng tulong dito sa mga politiko. Pero sa kabuuan, kailangan natin tingnan siya bilang masama sa ating sistema. Kasi ano ang nangyayari? Parang ang mga tao ay humihiling o nagmamakaawa na bibigyan. So, pinapatuloy niya ang sistema, ang tinatawag natin the patronage politics, ano? Samantalang sa kabilang banda, ang pwede naman gawin, ayusin natin ang budget. Bibigyan ng pondo yung mga ospital, bibigyan ng pondo ang mga eskwelahan. Kailangan accessible siya sa mga mamamayan, sa mga mahihirap lalo na. Dapat may access sa healthcare, may access sa edukasyon, hindi kailangan magmamalimos sa politiko. Samantalang pera naman natin yan. So, ang nangyayari ngayon, nasa diskresyon ng individual na politiko ang pagbibigay ng pera. Pero kung i-institutionalize natin yung pagpopondo, hindi kailangan magmamalimos ang mga Pilipino sa mga politiko at hindi mabibigyan sila ng oportunidad na mangungurakot. On that note, Attorney Ursua, allow us a few minutes of break. Marami po tayong natututunan, kapanalig at dapat na talakayin. Kasama pa rin po natin si Attorney Evelyn Ursua, kaya samahan niyo kami at ipadala ang inyong mga pananaw at mungkahi. Mag-text po sa 0918-837-4827. At patuloy kayong makinig dito sa ating programang Tala Akayan. The number one faith-based radio in the Philippines. In Mega Manila. Veritas 846 Kapanani. Leading the way in the year of faith. Pakinggan mo, may mabuting balita. Katotohanan, pag-asa't pag-unawa. At kung puso mo ay naguguluhan, nalilito, kapanalig, ika'y makinig. Veritas 846, kapanalig ninyo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras
oras po, 31 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Nagbabalik ang ating programa. Ito muli si Raymond Villanueva ng Koda Productions. At kasama po natin si Attorney Evelyn Ursua. Kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan. Kanina po, napakinggan natin ang mga naging pamamaraan o naging hakbangin ng ating mga kababayan para ipanawagan ang pag-aalis ng pork barrel. Nagrally na po tayo sa Luneta, sa EDSA, sa Makati, sa Menjola, sa iba't ibang syudad sa ating bayan at maging sa ibang bansa. Nagpatunog na rin ang kampana at sumulat na rin ang mga taong simbahan sa mga mambabatas. Nananawagan na rin po sa presidente, kailang ulit na. Pero katulad na nga na nabanggit, parang sa tengang kawali dumadapo ang panawagan ng mamamayan. Kaya po palalimin pa natin ang ating talakayan nigil sa People's Initiative kasama at kapiling pa rin po natin ang batikang abogada, Attorney Evelyn Ursua. Magandang gabi uli, Attorney Ursua. Magandang gabi po. Ngayon, puntahan natin yung DAP o Disbursement Acceleration Program ng gobyerno. Mapilit si Budget Secretary Florencio Abad. Legal daw ito. Wala daw masama rito. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Kasi po, ang sinasabi nila bakit daw legal, kasi daw ang presidente ay meron daw authority para mag-realign ng mga savings. Pero mukhang batay dun sa mga naisulat na sa mga expose tungkol sa DAP na ito, hindi naman savings talaga ang ginamit nila. No? Ang ginamit nila, nagre-realign sila ng budgetary items on their own, at hindi savings, at nilalagay nila dun sa mga kung ano-anong programa o activities na gusto nila. Kasama ba sa nire-realign nila itong Malampaya Fund? Diba? Actually, napaka-confusing noon. Kasi ang Malampaya Fund, no, meron siyang separate dapat na gamit. Pero mukhang lumalabas, halo-halo na. So, napaka-confusing actually ng pinanggagalingan ng mga pera. Pero ang maliwanag, hindi siya savings. Kasi ang ibig sabihin ng savings, halimbawa, merong budgetary allocation sa isang project. Kailangan gagastusin muna sa project na yon. Tapos kung merong matirang pera, yun ang malinaw na savings. Kailangan munang matapos itong programa. Kailangan matapos ang programa. Yes. Pero batay dun sa mga exposures na, or mga exposés ng mga senators natin, hindi ganun ang nangyari. Ang nangyari ay may budgetary allocation. Ang ginagawa nila, tina-transfer nila yung budgetary allocation sa ibang mga items o sa ibang mga programa na wala sa budget. So actually, nagbabudget sila ng sarili nila na hindi allowed. Ibinibigay sa mga senador, sa mga congressman. Yes. Yun yung lumalabas. Or kaya, naggumagawa sila ng sariling activities nila na wala sa budget. O kahit sa ang angulo mo tignan, talagang something's fishy. Actually, lumalabas, that's technical malversation of funds. Kasi sa batas natin, may krimen. Pag minamalverse, pag meron kasing allocation na pera, dapat susundin mo yon kung saan naka-allocate yung pera na yon. Pag ilipat mo yan, pag gastusin mo yan sa ibang paraan o sa ibang purpose, that's actually technically a crime. Isa pang batikang human rights lawyer ang nagsabi, kapag mayroong technical malversation, ito inamin na ng DBM at ng Malacanang na ginawa nila itong DAP, batayan daw ito para sa maring isang pang kaso laban sa presidente. Actually, that's really sa tingin ko, that's an impeachable offense. Kasi ano ba yung pinanumpaan ng presidente? Pinanumpaan ng presidente na kailan niya sundin at ipatupad ang mga batas ng Pilipinas. Kung meron mang dapat sumunod sa batas, siya dapat. Siya dapat. At ang isa pa, binibigay doon sa mga secretaries ng mga departments yung pagre-realign. Kung sabihin na lang natin savings yon, sa mga legislator ang paggastos. Exactly. Sabihin na lang natin mga savings yon, ang presidente lamang ang makapag-realign ng savings. Pero kailangan muna gawin yung program o yung project kung saan naka-allocate ang pera at ang natitira lamang ang pwede niyang i-realign. Oo, nasaan na yung hundreds of billions na dapat sana ay mga energy programs sa Malampaya Fund. Ayun na nga yung nakakalungkot dito kasi kung halimbawa, pupunta ka lang sa mga ospital natin, walang pondo. Pero lumalabas ngayon, parang ang dami palang pera ng gobyerno. Dapat hindi naghihirap ang mga PGH. Exactly. Dapat hindi tayo naghihirap. Yung Philippine Children's Medical Center dapat
hindi napapaalis dahil ibebenta pala ang... Ito, para lang maidagdag sa yung marami ng kaalaman na Attorney Ursowa. Ito, may mga nakausap tayong mga nurses sa mga government hospitals. Hindi na ibibigay ang kanilang mga bonuses para makapag-realize ng savings. Kasi pinupukpok pala itong mga institutions, government institutions, na magkaroon ng savings at the end of the fiscal year. So, minsan, iniipit ang kanilang mga benepisyo. Dapat kung merong savings ang institusyon, tignan muna nila kung pwede nilang ibigay as benefits sa kanilang mga empleyado, hindi po ba? Correct. Hindi ibinibigay yon para makapag-report ng savings ang isang ospital, halimbawa, isang eskwelahan, yung pala itong savings na ito, hindi rin napupunta sa dapat papuntahan. Kasi kailangan ibabalik nila. Kasi Kailangan savings. ibalik nila sa National Treasury. Pero pinagkaitan mo na yung mga frontline workers mo, yung pera pa dapat na pwede naman pumunta yan sa taong bayan, hindi naman pala. Tama po yun. At lumalabas, talagang marami pala tayong pera na pwedeng i-allocate sa mga social services. Pero hindi na pupunta. Attorney, ang dami pala nating pera na. Ang dami nating pera. Oo. Yun. Ngayon, nagsabi mismo ang dating punong magistrado, si Renato Puno, sa isang talumpati o sa isang, ewan ko kung pahayag ito, sabi niya dapat nang umpisahan ng People's Initiative. Ano po ba itong People's Initiative? Meron kasi tayong batas, yung 1989 Law, RA 6735. Ito ay ipinasa ng panahon ni Cory Aquino. At makikita rin natin ito sa konstitusyon natin. Ang sinasabi ng konstitusyon natin, yung legislative power binibigay sa Kongreso, pero may nire-reserve ang taong bayan. So it's a reserved power of the people. At ito ay binigay ng binigyan ng implementing law ng Kongreso noong 1989, during the time of Cory Aquino. So we have an implementing law, RA 6735. Ibig sabihin nito, meron kasing tatlong klase ng initiative, no? Pero ang pinaka-focus lang natin pagdating dito sa usapin ng pork barrel, yung power of the people to initiate the passing of a law by themselves. So ibig sabihin yung taong bayan mismo ang gagawa ng batas at sila mismo ang magpapapasa ng batas. Pag naipasa nila ito, walang kapangyarihan ba ang presidente na ito i-veto? Walang kapangyarihan kasi it's the sovereign people na mismo na pumapasa ng batas. Kaya nagsimula ako doon sa ano ba yung kapangyarihan ng Kongreso? Ang kapangyarihan ng Kongreso ay gumawa ng batas. Pero yung kapangyarihan na yan ay nanggaling din sa mga tao. Ibig sabihin tayong tawag sa atin, sovereign people, gumawa tayo ng isang gobyerno, binigyan natin ng powers yung mga different branches of government. So yung Kongreso, binigyan natin ng power to make laws. Pero nireserve natin yung sa ating mga sarili as a sovereign people, yung paggawa ng batas under certain circumstances, yung directly tayo mismo ang gagawa. Pakipaliwanag, attorney, kung paano ang mekanismo nito. Okay, so yun yung tinatawag natin na system of initiative to pass a law. Ang ibig sabihin, pagdating dito sa pork barrel system, kung gusto nating na i-repeal at hindi na magkakaroon ever ng pork barrel system ang Pilipinas, pwede tayong gumawa ng batas na magsasabi, hindi pwede magkaroon ng pork barrel fund. At pwede natin sakupin dito ang pork barrel ng Kongreso at yung pork barrel ng Presidente. So gagawa tayo ngayon ng panukalang batas, tayong mga mamamayan. Siguro, syempre, kailangan may mamuno. Pagkatapos, itong panukala, ang tawag dito, yung proposition. Now, it's a proposed measure. Isasubmit natin ito via a petition to the people. Mangungulekta tayo ng signatures. Kailangan yung signatures naka-attach mismo dun sa measure o sa proposal na batas na ginawa natin. Yung signature sheet, hindi kailangan samahan. Yes. Nung CP, nung kopya, nung proposal. Yes. Kailangan pag pumirma sila, nakikita nila, nababasa nila, ano ba itong propose na ito, anong proposal na ito, naintindihan nila, tapos kailangan may summary din yung proposal, tapos i-attach nila yung signature nila. Hindi lang yung i-announce lang na gusto natin i-abolish ang pork barrel system. Kailangan yung teksto mismo ng panukala makikita nila, tsaka sila pipirma. May nagsasabi na, mahirap yan. Binabaril na nila ang... Well, mahirap siya in the sense na matrabaho. Pero
Pero hindi ibig sabihin imposible. Magagawa natin kung lahat tayo ay tutulong na mangyayari ito kasi may required number of signatures siya. Gaano karami, Atty.? Kailangan of the total registered voters sa buong Pilipinas, sinasabi that at least 10%. Sabihin na nating 30 million. 30 million, then 10% dapat ng 30 million. Kung 30 million ang total registered voters mo, dapat 10% niyan ay pipirma at dapat bawat distrito represented yung at least 3%. At least 3%. Ng registered voters. Pag nakuha na, halimbawa, yung 3 million na signatures, ano na po ang sunod na hakbangin? Ang sunod nito, isasubmit ito sa COMELEC at i-verify ng COMELEC kung sufficient ba yung petition. At yung mga pirma ay at totoo. Yung pirma ay totoo. Hindi kinuha sa listahan ng PRC. Exactly. So, dapat ma-determine ng COMELEC na totoong mga registered voters yan, na meet yung requirement ng ating batas, yung total number of votes, yung represented yung bawat distrito, at least 3% ng voters. Pagkatapos nito, ipapublish ng COMELEC yan, which is within a certain period in Filipino and English. Pagkatapos nito, isi-set na ngayon yung initiative election. So magkakaroon ng parang... magkaroon na ng election para i-approve o disapprove ng taong bayan yung proposal. Mayroon na bang batas na idinaan sa People's Initiative na proseso? Sa national level, wala pa. Kung maalala ninyo, meron pong attempt noon to amend the Constitution. Naalala po ninyo nung panahon ni Ramos. Okay, so yung panahon na yon, there was an attempt to go through the system of initiative to amend the Constitution. Tapos umakyat ito ng Supreme Court. Kasi sabi ng Supreme Court, yung implementing law sa system of initiative ay hindi sapat para sa pag-amend ng Constitution. Pero sapat ito para sa paggawa ng batas. So in effect, walang sagabal yung system of initiative using it para gumawa ng isang batas to abolish the pork barrel system. Sa isang negatibong lente naman, kanyo kailangan 3% ng isang distrito. Paano kung isang distrito nananaba ang congressman? Gagawin niya ang lahat para hindi may ilis ang pork barrel system. Posible ba? Posible po. In fact, yun yung pinag-uusapan, kinatakutan. Alam naman natin yung sistema ng politics sa Pilipinas. Matagal ng panahon na alam na natin lahat na binabayaran ng ibang mga botante, nagpapabayad, o kaya ini-intimidate, ini-threaten para ma-frustrate ang kanilang will, no? So, posible rin na dahil nga ayaw talaga ng mga magnanakaw na mawala sa kanila yung kanilang pondo, frustrate nila or lalagyan nila ng sagabal itong proseso na gagawin natin. So nasa mga kababayan natin, nasa taong bayan yung pagdidesisyon kung magpapaloko pa sila o hindi. Yun. Sa puntong ito, Attorney Ursua, sa mood ng mga Pilipino, naglalabasan na kung ano-ano mga survey, sinasabi malaking bahagi ng mga bayan Pilipino ang umaayaw sa PDAF, o meron din naman nagsasabing ayusin lang yan, gawing mas stricto. Sa tingin nyo, kaya ng Pilipino na gawin ng isang People's Initiative? Kaya natin, pero kailangan nating trabahuin. Ang masasabi ko lang, Raymond, dito, hindi pwedeng maging tamad tayo sa isyong ito. Kasi ang problema natin talaga, minsan pinapaubayan na lang natin sa ibang tao ang pagtatrabaho para maging mapabuti ang ating bayan, no? Kaya minamaliit pa nga. Yung ilan lang naman, minamaliit pa yung pagpapagal. Yes. At kung ano-ano pa mga sinasabi mga organisasyon na palaging laman daw ng kalsada, ng lansangan. Yung ating kasing pananahimik ay talagang nag-i-embolden, nagpapalakas dun sa mga magnanakaw sa gobyerno na patuloy na magnakaw. So, kung gusto nating matigil na yan, kailangan tayo talagang magtrabaho. So, ang aking appeal dun sa mga kababayan natin, pag dumating ang punto na kailangan na merong kampanya na para pumirma sa isang petition through the system of initiative, para ma-abolish itong pork barrel system, kailangan tumulong tayo para mapanalo natin ito. Kasi sa tingin ko, ito, meron tayong pagkakataon na baguhin ang sistema natin ngayon.
Pero pagpalampasin natin ito, hindi ko alam kung kailan Mahirap ulit. na ang sa susunod. Yes, kung kailan ulit tayo magkaroon ng rare opportunity para mabagong sistema. It's a game changer. Sinasabi namin, halimbawa lang, i-imagine natin ang isang Pilipinas na lahat ng mga tumatakbo sa eleksyon truly motivated by love of country. So pag yung mga tao na tumatakbo sa eleksyon, talagang nagmamahal sa bayan, hindi para mangurakot, hindi para kumita while in office, pagkakaroon muna tayo ng tunay na pagbabago sa sistema natin. Sa kasalukuyan, karamihan sa ating mga legislators talagang nakikipagpatayan sa eleksyon para mahalal, para makapagnakaw. Yan ang realidad. Ang realidad din, attorney, doon sa panukalang batas ng Makabayan Coalition, pipito pa lang din sila na nag-endorse no pagtatanggal ng PDAF. Paglimian natin, kapanalig, ang pahimakas ni Attorney Evelyn Ursua. Kailangan na tayong kumilos. Mamaya patuloy tayo magtalakayan at hanapin ang liwanag sa gitna ng kinakaharap nating kadiliman sa ating bayan. Text din ng mga kapanalig ang inyong mga mungkahi sa 0918-837-4827. Patuloy na makinig dito sa ating programang Tala Akayan. May magandang balita si Attorney Darlene Berberabe, Presidente ng Pag-ibig. Ang monthly contributions nyo, yan ang Pag-ibig savings mo. Mas malaki ang kita kaysa ordinaryong savings. Dividendo mas malaki, kita mas mataba. Umabot na ng 4% per annum. Tax-free at buong savings, guaranteed ng gobyerno. Kaya mas maraming contribution nyo, mas malaking kita. Pag-ibig savings. Patunay na naman, sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. All Pag-ibig, 724-4244. Ang sobrang pagkain ng matataba ay maaaring magdulot ng pagtaas ng bad cholesterol na pwedeng humantong sa pagtaas ng presyon, sakit sa puso o stroke. Kailangan ng tamang diet at regular exercise. Makatutulong din ang pag-inom ng Polinol. Ang Polinol ay may natural na sangkap mula sa tubo na maaaring makatulong sa pagbaba ng bad cholesterol. Polinol, tulong iwas sa bad cholesterol. Available at Mercury Drugstores nationwide. No approved therapeutic claim. Tala Akayan! Nagbabalik ang ating programa. Ito po si Raymond Villanueva ng Kodaw Productions. Mga kapanalig, patuloy tayo sa ating talakayan hinggil sa People's Initiative. At dahil People's Initiative, lalahukan ito dapat ng mamamayan. Patuloy po kayong magipagtalakayan. Mag-text sa 0918-837-4827. Bago po tayo magpatuloy, baka naman magtampo na kayo, hindi namin binabasa. Hingi kami na hingi ng inyong mga pagtingin. Basahin natin ng ilan. Kapanalig Raymond, ang pakikibaka po ay may maganda itong layunin, lalo na kung ito ay para sa karamihan. O di ba yan nasabi ng ating pananampalataya? Ay sabi, sana po, tulad ng sa pork barrel, ngunit saan ito patutungo? Sana masumpungan na putol. Magandang gabi po. Ito lamang ang masasabi ko. Kung walang politiko, walang korap. Salamat po. Magandang mapagpalang gabi po. Tama po si attorney. Naranasan na po namin na lumapit sa politiko noong may sakit ang bayaw ko. Pero kawawa ang mga tao. Tama lang po sa mga ospital at sa mga school ilagay ang pera. God bless po. Magandang gabi po. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit po si Chris Aquino ang highest taxpayer. Wala naman siya sa Forbes magazine, richest people in the Philippines. Bakit nga ba, attorney? Baka naman siya lang ang honest. Baka naman kasi yung individuals ang pinag-uusapan natin. Kasi iba naman yung corporations eh. Ayun, may karugtong yung text message kanina. Ito. Ngunit saan ito patungo? Sana masumpungan sa atin, maging mabuti tayong katiwala. God bless mula kay Kapanalig Emmanuel ng pinagpalang lungsod ng Angeles City. Yung mga taga-Angeles, magandang gabi po sa inyong lahat. Putol-putol po kasi ang mga text message. Yun ang ilan sa mga text message sa atin. Tumatawag sa akin si Kapanalig Nardi Sabino ng PCPR para merong gustong sabihin. Naalala ko yung kanyang paalala kanina o kanilang text message. Batiin daw natin dito sa Tala Akayan si Father Joe Dizon na nagse-celebrate ng 40th anniversary ng kanyang priesthood ngayong araw.
Father Joe, kundi lang malungkot itong araw na ito, talagang magdidiwang ako. Isa kayo sa mga hinahangaan, pinaka-hinahangaan kong mga pare. Ikaw ba, Attorney Ursula, kilala mo si Father Joe Dizon? Opo, kilala ko po si Father Joe Dizon. Nakikinig po sila dyan sa May Cavite. Ano po ang mensahe natin? Father, happy 40th po. Sana ay bibigyan po kayo ng Panginoon ng lakas pa para mapatuloy po ninyo ang paninilbihan sa bayan. Naman ba nating 40 years ng pare si Father Joe Dizon? Parang 40 years old lang si Father Joe Malakas pa. Mahaba pa kung magmarcha si Father Joe Dizon. Ngayon, Attorney Ursula, nabanggit mo sa amin, inumpisahan nyo na itong prosesong ito. Kayo ba naniniwala doon sa panawagan ni Chief Justice, dating Chief Justice Renato Puno? Opo, naniniwala po ako. Kasi naniniwala po ako na walang pag-asa na i-abolish ng ating Kongreso ang pork barrel system. Paano po ang administrasyong Aquino? Sa tingin ko rin po walang pag-asa na i-abolish ng administrasyon na ito ang pork barrel system. Nung una, sinasabi nila, tatanggalin na yung PDAF. Dito ba sa ipinapasang General Appropriations Act for 2014? Wala na raw PDAF kahit saan mo daw hanapin sabi ng mga ilang kongresista Ang pagkakaalam ko, meron pa rin. Tinago lang nila. Unang-una, ang pagkasabi sa amin ng mga ibang legislators sa Congress, lumaki ngayon yung pork barrel ng presidente. So, ibig sabihin yung... Lumaki pa. Well, ibig sabihin, ang presidente ngayon ang mamumudbud ng pera, no? At siya yung magiging... talagang pork barrel king. Ibig sabihin, yung patronage, siya ang magiging sentro ngayon ng patronage politics. Ang pagkakaalam ko rin, nasa line items pa rin. Yung pork barrel o yung PDAF, ipinasok lang sa mga line agencies, pero magkakaroon pa rin ng participation yung mga legislators sa pagtukoy ng mga proyekto. So, hindi ibig sabihin na wala ang pork barrel. Yung sinasabi din sa Senado, parang hindi na ata makakalusot daw ang PDAF pagkatapos sa mga mangyari. Sa tingin nyo, gagawa pa rin ba ng paraan? Yun yung pagkakaalam ko doon sa version na ipinasa ng House of Representatives, kasi nauna nang pinasa ng House at papasok na sa Senado. Ang pagkakaalam ko, nandun pa rin ang pork barrel, pero hindi na tinatawag na PDAF at sa ibang forma na at pinasok na siya sa ibang items. So, for example, ang sinasabi nila, pinasok halimbawa sa budget ng Department of Public Works. Pero dun sa budget ng Department of Public Works and Highways, nandun yung item na kung saan ng mga legislators pwede pa rin pumasok doon at sila pa rin mag-identify ng mga projects. Binago nila in the sense na wala na yung lump sum talaga na nakahiwalay na pork barrel. Pinasok nila sa mga line items. Pero ang understanding pa rin ay sila pa rin ang merong karapatan na mag-identify ng projects. Pagkatapos, doon nakapasok sa presidente, sa discretionary fund ng presidente, lumaki yun. Ibig sabihin, lalapitan siya ngayon ng mga legislators para humingi ng pondo. So, pinapatuloy pa rin natin yung sistema ng patronage politics. Ano pa kaya ang kailangan gawin para ma-realize nila na... I think kaya nga sinabi ko at ako yung manindigan sa aking paniniwala, walang pag-asa ang Kongreso at walang pag-asa ang executive branch kung ang ating gusto ay abolish ang pork barrel system. So, ito yung kailangan natin gawin. Kailangan angkinin natin ang kapangyarihan na nasa atin, tayong mga mamamayan. Kinin natin ang kapangyarihan na sa atin para i-abolish ang pork barrel system. Kasi kung hindi sila nakikinig sa atin, sa mga sinasabi natin sa mga rallies, sinasabi natin sa ating mga petisyon na i-abolish ang pork forums. Yes, actually, kung minumura ang mga legislators sa social media, matinding pagmumura sa kanila. Kung hindi pa sila naaantig doon, hanggang ngayon, andyan pa rin, niloloko lang nila tayo. So, wag nating silang tantanan at wag tayong maging kampante. Kasi by the looks of it, wala silang intention at all na i-abolish ito. So we should go ahead
and continue and proceed dun sa plano na magkaroon ng petition for an initiative election. Sa kabilang banda, attorney, sino po ang inyong mga magiging katuwang sa isang napakalaking hamon na ito? Well, hindi lang naman, pinag-uusapan na ito ng mga grupo na naninindigan na dapat i-abolish ang pork barrel system, kung ano na yung gagawin na susunod. Pero sa konkreto, kahapon na pag-usapan na magbuo ng isang conveners group para ipatuloy o gagawin na yung proposition para sa isang initiative election. So may mga tao na nag-commit na tumulong, at of course the former Chief Justice Renato Puno was there, at talagang siya ay nag-commit na siya ay tutulong. Ibibigay niya ang kanyang talino, ang kanyang karanasan, ang kanyang lakas para makabuo tayo ng isang magandang proposal or proposition para ito ay mai-submit sa mga tao through a petition. Nasa inyo po ang pagkakataon, Attorney Evelyn Ursua. Manawagan po tayo sa mga nakikinig sa atin. Sa ating mga kapanalig, paano po tayo magtulungan nang mabago naman natin itong nakakatakot, nakakagimbal? Meron tayong magagawa na mga maliliit na hindi natin kasi kailangang i-ambisyonin na malaki, no? Na may magawa talaga tayo na napakalaking bagay. Pero sa mga lokal na level, meron tayong magagawa. Unang-una, alamin natin, pag-aralan natin tayo mismo, bawat isa, ano itong pork barrel system. Kasi nasa edukasyon, ang edukasyon ay critical, no, sa paggawa ng aksyon. Kung alam natin, kung tayo ay educated, hindi tayo maloloko. So nasa atin yung pag-aaral kung paano tayo niloloko, paano ninanakaw ang pera, ano ang ginagawa nilang sistema. I-educate natin ang ating mga sarili, mga pamilya, mga grupo. At kung tayo ay lahat ay na-educate tungkol dito, madaling kasi mangumbinse na halina, sumama tayo sa mga forum, mga rallies, at tutulan nating pagpatuloy ng pork barrel system. That's one, no? Pangalawa, kahit sa pamahalang lokal, meron ding version ng pork barrel. So, ang maganda kasing gawin natin, lahat tayo dapat binubusisinan natin yung budget sa local government level para hindi rin gagawin yung ginagawa sa national level pag nanakaw ng kaban ng bayan. So, pwede tayong maging watchdogs, no? Sa local level para masigurado natin na talagang ginagastos yung pera ng bayan para sa kapakanan ng bayan. At pangatlo, sa national level, ito na nga, no? Yung kung educated tayo, alam na natin na hindi maganda itong pagpapatuloy ng pork barrel system. Sa darating na panahon, paglalapit ang mga grupo at humingi ng inyong signatures, inyong suporta para sa isang panukalang batas na mag-a-abolish ng pork barrel system, sana pipirma kayo. At sana kukumbinsihin ninyo ang inyong mga kamag-anak, mga kapatid, mga kaibigan, kaparokya, inyong kasama sa trabaho na pumirma din sa petition na yan. Pumirma at magpapirma. Maraming salamat, yes, Attorney Evelyn Ursua. Hangad po namin ang inyong kalusugan. Maraming po salamat. Ito, nakakapagod ito. Pero mabuti na mapagod ng katawan, huwag ang diwa. Yan po si Attorney Evelyn Ursua, isang abogadong may malasakit sa taong bayan at isang makabayan. Mga kapanalig, ilang buwan na mula nang mabunyag ang 10 bilyong pisong pork barrel scam na kinakasangkutan ng mga mambabatas at mayroon pang lumalabas. Kahit pala ang hudikatura, abay meron ding sinasabi, naiulat na hindi tamang paggasta ng mga pondo o kaya naman ay yung mga desisyon na hindi pumapanig sa katarungan. Nabunyag din ang bilyong-bilyong pisong pondo ng malampayan na ginagastos labas sa dapat nitong paglaanan. At ang pinakamalala ay ang Disbursement Acceleration Program na 2 bilyon na ang ginagamit na pondo di umano para paboran ng ilang kaalyado ng Pangulo. Malinaw na ang pork barrel ng mambabatas at ang mismong Pangulo ng Pilipinas ay hindi nararapat pang panatilihin. Sa gitna ng mga skandalong ito na kinakaharap ng pamahalaan ni Pangulong Aquino, malakas at malinaw ang panawagan ng mamamayan. Alisin ang pork barrel system. Ilaan ang pondo sa direktang serbisyo sa mamamayan tulad ng kalusugan, edukasyon, pabahay at ang
pagpapanagot ng mga may sala. Ginawa na ng mamamayan ng iba't ibang forma ng protesta, bagamat may mga pagtatangkang pigilin, hatiin at palabuin ng Yellow Movement. Ika nga, ang panawagan na nanatiling malinaw ang kahilingan ng mamamayan. Ang People's Initiative ay isang paraan para lumikha ng batas. Ito ay magmumula sa mamamayan na nais ng pagbabago at tunay na paglalakbay sa bastong landas. Ito ay hudyat na. Ang pamalaan na nangako ng tuwid ng daan ay nagbibingi-bingihan sa hinaing ng kanyang mga boss. Mahalaga ang People's Initiative upang alisin ang masamang sistema. Mahalaga na muling maibalik sa mamamayan ang kapangyarihan na ninakaw ng iilan at makapangyarihan. Ika nga, Vox Populi, Vox Dei. Sumain nyo isang oras sa makabuluhang balitaan at talakayan. Sana po ay naibigan ninyo ang ating usapan ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo, tagapakinig, kapanalig at mga bumati. Paumanhin po sa mga maraming nag-text na hindi na po natin mababasa. Muli tayo magkakasama-sama sa susunod na Martes, ika-22 ng Oktubre, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa ating Radyo Veritas, 846 kHz, Radyo Totoo. Makinig, makilahok. Dito sa ating programang tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Ito ang Talakayan at Sumainyo ang Katotohanan. Sa aking paglalakbay, may talang patnubay, nagbibigay liwanag sa gitna ng karimlan. Talang maliwanag, laging nagniningning, di maglalaho sa aming paningin. Makakaakay sa landasin ng buhay, sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan. Taimtim na panalangin, manindigang tapat sa mapagpalayang adikain. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan,